Heto na at nag-upgrade na tayo ng controller ng ating e-bike. Dito kasi sa lugar namin mga boss, maraming paahon. Kaya pinalitan na natin yung ating stock na controller mga boss. Pinalitan natin ito ng bagong controller na mayroong 1,500 watts. Ito yung dati niyang controller, masyadong maliit. Kita nyo naman ang kaibahan. Walang nakalagay kung ilang watts to, pero hula ko mga nasa 350 watts lang to. Ito naman yung bago nating charger na nabili. 60 volts na ang capacity nito mga boss. Ito naman yung stock. 48 volts lang ito mga boss. Hindi niya kaya mag-charge ng 60 volts. Nagdagdag na rin kasi tayo ng battery mga boss. Mula sa 48, ginawa natin itong 60 dahil nga sa maraming paahon dito sa lugar namin. Ang kagandahan naman sa mga charger na to mga boss ay automatic shut off na siya kapag full charge ka na. Kaya walang problema kahit tulugan mo pa. At ngayong araw nga mga boss ay susubukan natin itong e-road test. Shoutout nga pala sa iyo kuya. Bumili muna kami ng mga kain ng mga bata syempre para hindi gutumin sa daan. At yan ang aking driver. Naisipan nga namin bumili ng e-bike mga boss para makatipid sa gastusin. Hatid sundo sa aking anak sa school. At the same time na rin service ng misis ko. At dito na nga natin una masusubukan to mga boss dito sa may tulay. Medyo paahon dito pero maiksi lang naman kaya okay. Wala tayong naging problema. Pero pansin ko lang talaga mga boss nung nag-upgrade na tayo ng ating controller mas gumanda nga yung hatak nito mga boss. Kahit nga lang number 1 lang siya napakalakas talaga niya. Pag number 2 mo mas lalong lalakas pa. At lalo na yung number 3, yung stock na controller mga boss ay okay lang din naman sana yon kung hindi lang sana masyadong paahon dito sa lugar namin. Ang kagandahan din doon ay mas tipid yon sa battery dahil mahina nga lang yung watts niya. Pero dito mga boss ay umabot na nga tayo ng 50 km per hour na hindi yan kayang abutin ng ating stock na controller. Pero kung si misis lang naman ang sakay at ang dalawang bata ay wala din namang problema yung stock na controller na yon. Hindi rin naman kasi nating maiwasan minsan na magkaroon tayo ng angkas kaya mas minabuti na lang namin magpalit ng bagong controller. 2 beses pa lang naman ako mga boss nakahatak nito dahil nga nalubatan kami at hindi namin masyado pang alam ang capacity ng aming battery. Doon sa stock na controller namin mga boss ay umaabot kami halos ng 5 balik dito sa Bahada papunta ng palengke. Yun ay kung solo ka lang o kaya ay may angkas kang bata lang. Pero pag may angkas kang adults hirap na nga yung ating stock na controller kaya ito naisipan namin i-upgrade. Kita nyo naman mga boss kahit na paahon dito kayang kaya talaga. Pero kung maiisipan mo mag-upgrade ng controller ng e-bike mo mga boss kailangan silipin mo muna ang kapasidad ng iyong motor. Ang kapasidad kasi ng motor nito mga boss ay umaabot sa 1,200 watts. Medyo lumampas na nga dun sa nilagay nating controller mga boss na 1,500 watts. Yun lang kasi may available mga boss pagtingin ko sa Shopee. Meron silang 350, 500, tsaka 1,500 watts. Gusto ko sana yung 1,000 watts lang pero wala sila nun kaya 1,500 na yung kinuha natin. Pero kung willing to wait ka naman mga boss, meron naman noon sa Shopee pero overseas nga lang, aabutin ka ng kalahating buwan. So nakita nyo naman mga boss kayang-kaya niya yung mga paahon dito sa Gutusan. At nakarating na nga kami sa aming pupuntahan mga boss. Dito magpapalamig muna tayo ng konti. Nang tinignan nga natin itong ating monitor mga boss para hindi siya nabawasan ang voltahe. Ganun pa rin, 64 volts. At ito na nga yung hinihintay naming pagkakataon mga boss ang exciting part, ang pinakamataas dito sa paahon. Pag pauwi ka na mula sa Gutusan, ito napakataas talaga mga boss. Pero ang bilis pa rin ng ating e-bike. Hindi na ako sumakay mga boss kasi siguradong hindi na makakaakyat yan pag sumakay ako. Sa sobrang taas ba naman ito mga boss. Ang nakasakay lang doon ay ang misis ko at ang aking 2 anak. Grabe taas. Naman. Kaya? Kayang-kaya? Kaya. Ha? Grabe kataas at yung kagihan. Mas mabilis ang konsumo ng ating battery mga boss kapag yung daanan natin ay puro paahon. Lalo na kapag may angkas ka. Pero kung single ka lang naman at wala kang kasama,
Okay naman mga boss. The best to para sa mga nanay na may hinahatid sundo sa school araw-araw. At service na rin papunta sa trabaho. Hindi ka na maiinitan, hindi ka pa magagasolina. At meron nga din pala itong... Dati siya kasi mana piraman imo. Pagasit na imo, motor na pula. Amin ang 150. Pamisan ko, mura-mura mo taga din ka, di. Baka 300. Yan ha, di ka na napagas. Kaya na, pira na kaadlaw, wala kang puro pagasit ng pula mo na. Ito. Kasi mana. At abangan nyo po mga boss kung paano ko install ang solar charge dito. Pinag-aaralan ko pa. Mas maganda kasi yung habang nakatambay nagcha-charge siya kahit papano. Para hindi na tayo makahila pa nito. At dahil bago nga lang ito sa misis ko, ay tuwang-tuwa pa sila magsakay-sakay nito kahit saan sila magpunta. Libot ng libot sa buong katayngan. Ang ending, malulubata. Ayun, hila na naman. At ito naman uli mga boss, yung paahon dito sa Alimango. Ito, paahon talaga dito. Pero nakikita nyo yung speed natin ay hindi naman masyadong bumababa. Nasa 30 plus pa rin. Pero dito nga mga boss, nakakaramdam na tayo ng pagbaba ng ating power, ng ating battery. Medyo mahaba-haba na rin kasi ang ating pinuntahan at puro patirik din yung binaanan natin doon. Ang battery nga din naman ito mga boss ay stock pa. Ang nakadesign ng battery nito ay doon lang talaga sa mga patag na lugar. Naka-lead acid siya mga boss, Dapat ano siya, may green. Stock kasi yung battery niya. Ano po na kayo ulit sa battery? Agoy! Hala! At dito nga mga boss ay biglang pumatay ang ating e-bike. Biglang nawalan ng power kaya chinek natin itong kanyang fuse. At eto nga nung binuksan natin ay nakita natin yung fuse natin na mutok pala. Kaya itong fuse na to mga boss ay galing pa din dun sa stock na gamit natin na controller. Ito ay mayroong 35 amperes. Nagpalit na rin naman kasi tayo ng controller mga boss at ito ay hindi pa natin in-upgrade ang ating fuse. Pero sa ngayon mga boss ipapalitan lang din naman natin to ng bagong fuse uli na mayroong 35 amperes. At nang sinusian natin ay bumalik naman uli ang kanyang power. Yan, okay ulit. So pumutok nga lang ang kanyang fuse. Sobra sigurong lakas na mga boss. So sobrang taas niya ay pumutok siya. Sa susunod ay papalitan na natin ng breaker yan mga boss para secure talaga. Mahirap din naman kasi pagpalit ka ng palit ng fuse. So sa ngayon ang aking misis at ang aking dalawang anak na lang ang nakasakay. Para bawas bigat at hindi na tayo maputukan uli. Dahil masyadong mataas na ang tinakbo ng ating e-bike. At syempre, iwas hila na naman uli. So ayan mga boss, i-update ko na lang kayo uli sa mangyayari pa dito. Nakaabot yapon? Nakaabot yapon? Nakakalubot igali ang sa kahon dito. Oo, okay, siyempre nag-kursa siya tapos ang battery natin stock pa yun. Pinaabihan ko. Pero kung kamula na tulo, kayang-kaya na. Kaya. Balikan. So dapat ang dito sa charge siya. Charge siya talaga dito. Pero kung may solar, wala mang problema. Hindi pa. Ipahiga din ng ipahiga din ng Hello Kitty. Abay. Sige, abre na. Abiha. Abre. Abiha.